emphasize ng China ang naturang isla bilang bahagi ng kanilang long-term solusyon. Kasi yung nature reserve sa tingin ko ay isang excuse din na yan para magtayo sila ng tinatawag nilang environmental monitoring platform o kaya station. No? So, mag-umpisa yun sa maliit na bagay siguro, sabihin nilang platform lang na puro monitoring instrument lang. Dagdag pa ni Batong Bakal hanggat lumalaban ang mga sundalo ng Pilipinas sa Scarborough Shoal, may pag-asa pa na tuluyan itong lulubayan ng mga Chinos. Hindi nila magagawa ng madali yan at lahat ng matay nakatuon sa kanya. No? Kahit siya mismo, hindi rin siya makakagalaw ng maayos at kahit anong gusto niyang gawin ng basta-basta. Mag-react din ang mga ibang bansa. So yung latest na nakita natin, mismo ang US, nagkano na rin, umpisa natin dyan sa issue na yan. Dati medyo palabyan-labyan sila, pero ngayon ay klaro na ino-oppose din nila itong angkot na ito ng China. Yan ang tinig ni Dr. J. Batong Bakal, Professor ng UP College of Law at Director ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of Castilla. Oras sa Pilipinas, alas 12:30 ng tanghali ang oras ay saan ang papel. Panatilihin mo sa'yo ang paglilipad ng magtakdamako at hintayin sa paglalaro. Huwag magsigat kung nalulungkot. Huwag hayaan tumingin ang buhay at pamilya. Para sa informasyon, ito sa Responsible Gaming, bisitahin ang www.iphone.ph. Isang mensahe mula sa iPhone. Guests for 21 years old and above or again, can be addicted. No way to stop. Narito ang paalala at magandang balita mula po sa Kampo. Upang sumpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga panilaro laban dito, inunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guaranteed website. Maring i-check na publiko ang masabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ay kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tempo, mas tulungan nito ang publiko na makaiwas sa pagbibilang lang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ang Chairman Tempo na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sa pagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang informasyon, bisitahin ang www.panco.ph/PAGCOR-Guarantee. Pinikagan ng pamahalaan ng Australia ang mga social media platform na magsagawa ng minimally invasive method upang paigtingin ang seguridad sa mga kabataang gumagamit ng social media. Target ng Australia na maging kauna-unahing bansa sa buong mundo na magpapana gamit ang artificial intelligence ang mga account na gumagamit ng platform na nasa 16 anyos pa na nakatakdang ipatupad sa Disyembre. Tiniyak ng Federal Communications Minister Aika Wells na magsasagawa ng reasonable step ang mga kumpanya upang matukoy ang underage users at maiwasan ang muling pagpaparehistro ng mga ito. Nobyembre noong nakaraang taon na maisabatas ang naturang panuntunan na nagbibigay hanggang December 10 sa mga kumpanya para pagtuhin at isaayos ang mga account ng posibleng underage users. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga naibentang sasakyan sa bansa noong buwan ng Agosto sa joint report ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at Truck Manufacturers Association of TFA.